Magandang gabi mga tagapakinig. Ako nga pala si Jeff Purse Creepers at sa channel na to, hindi lang basta takot ang maririnig mo, kundi mga kwentong pilit tinatago ng dilim, mga lihim na nilimot ng panahon, mga sigaw na nalunod sa katahimikan, at mga aninong patuloy na gumagala sa likod ng bawat gabi. Dito, bawat tunog ay may kasaysayan. Bawat kwento, may kaluluwang hindi pa matahimik. Pero bago tayo tuluyang pumasok sa dilim, i-like mo muna tong video, mag-comment kung may sarili kang kwento ng kilabot, at mag-subscribe ka na rin para updated ka sa susunod nating kwentuhan. Ako si Lara at hindi ko kailanman malilimutan ang gabing iyon. Gabi bago ang intrams sa aming paaralan. Nagpasya ang kaklase namin na mag-overnight sa lumang gusali ng paaralan para doon mag-practice. Masaya sa una, tawanan, kantahan, kwentuhan. Pero nang tumila ang ulan bandang hating gabi, isa-isa na silang nagsiuwian. Ako na lang ang naiwan sa ikatlong palapag sa pinakalumang bahagi ng building. Tahimik, minsan lang marinig ang pagugong ng hangin at ang mahinang tunog ng mga ilaw na kumikislap-kislap sa pasilyo. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang kaluskos ng sahig sa bawat hakbang ko. At doon ko napansin, ang silid ng 303 ay bahagyang nakabukas. Napakunot noo ako. Kanina lang, bago umalis ang lahat, ako pa mismo ang nagsara ng pinto nito. Bakit bukas to? Mahina akong tanong sa sarili. Walang tao sa paligid pero ramdam kong parang may nakamasid sa akin. Lumapit ako ng dahan-dahan at tinulak ang pinto. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng luma at alikabok na hangin. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay mula sa labas ng pasilyo ng paaralan. Nakakalat ang mga sirasirang upuan at may basag na salamin sa dingding at sa pisara ay may nakasulat na mga salitang, "Huwag kang lalapit." Napaatras ako. Hindi yun nakasulat kanina. Sino ang nagsulat nun? Biglang umandar ang bentilador sa kisame. Maingay habang paikot-ikot. Pero alam kong hindi iyon nakasaksak sa kuryente. Nanindig ang balahibo ko at saka ako narinig ang isang boses ng babae, mahina ngunit malinaw. "Huwag mo akong iwan." Parang galing sa loob ng silid. "May tao ba rito?" Sigaw ko pero walang sumagot. Tumakbo ako palabas. Ngunit paglingon ko sa may pinto, may babaeng estudyante na nakatayo ron. Duguan ang uniform, maputla at walang ekspresyon ang mukha niya. Nakatingin siya ng diretso sa akin. "Diyos ko," mahina kong sabi. Gusto kong tumakbo pero parang hindi gumagalaw ang mga paa ko. Tahimik lang siya hanggang sa bigla niyang sinabi, "Bakit mo ako pinabayaan, Lara?" Nanginig ako. Paano niya alam ang pangalan ko? Dahan-dahan akong umatras at doon ko napansin may dugo sa mga kamay ko. Paglingon ko sa basag na salamin sa dingding, nakita ko ang refleksyon ng babaeng iyon. Pero hindi siya yung duguan. Ako ang nasa refleksyon. Ako ang babaeng duguan. Sumigaw ako pero walang boses na lumabas. Umikot ang paligid, naramdaman kong may humila sa akin pababa at tuluyan akong nahulog. Kinabukasan natagpuan daw nila akong nakahandusay sa ilalim ng hagdan. Patay, sabi ng janitor. May nakita pa raw siyang isang babaeng estudyante sa silid 303. Nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Mahinang binubulong paulit-ulit. "Huwag mo akong iwan."